vibes only para akit swerte. Eto na naman po, pinakasikat na channel natin din to. Araling Pinoy, pasok na sa pinto. Lahat ng matutunan ay malaginto. Sari-saring bagay. Handa na ba kayo para sa taong 2026? Malapit na. Alamin natin ang mga pamahiin ngayong bagong taon. Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Vivian. Kung bago kayo sa ating channel, abangan ang ating araw-araw na horoscope at iba pang mga araling Pilipino para sa ating mga estudyante. At kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign. Kaya gawing gabay o libangan lamang. Makinig na at dapat isipin natin Vivian, never kang bibitinin. Hello at welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Ang video na ito ay tungkol sa 8 nakakagimbal na hula at prediksyon ni Nostradamus ngayong 2026. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Vivian, ang inyong gabay sa mga misteryong bumabalot sa ating mundo. Ngayong gabi, ating pag-usapan ang 8 nakakagimbal na hula at prediksyon ni Michael de Nostradamus o mas kilala bilang Nostradamus para sa taong 2026. Marami na siyang hula na di umano'y natupad sa kasaysayan mula sa pag-usbong ng mga digmaan, mga sakuna, hanggang sa paglitaw ng mga makabagong leader at teknolohiya. Ngunit sa bawat hula ay may mga simbolo, metapora, at mga salitang puno ng hiwaga. Hindi ito mga tuwirang pahayag, kundi mga palaisipang dapat unawain. Sa video na ito, dahan-dahan nating bubuksan ang mga ito, isa-isa, at susubukan nating hanapin ang koneksyon sa ating kasalukuyang panahon. Kaya kung ikaw ay mahilig sa mga hula, misteryo at palaisipan ng kapalaran, manatili hanggang dulo. Dahil baka ang ilan sa mga maririnig mo ay magsilbing babala o paalala. Una, ang pag-aalsa ni Mars, ang simbolo ng digmaan. Sa isang bahagi ng kanyang Les Prophéties, isinulat ni Nostradamus, si Mars ay maghahari sa langit sa loob ng mahabang gabi at ang dugo ng mga kawal ay babaha sa lupa. Ang Mars ay hindi lamang planeta, ito ay simbolo ng digmaan, galit at kapangyarihan. Kapag sinabi niyang maghahari sa langit, ito ay maaring tumukoy sa panahon kung kailan magiging dominante ang agresyon, alitan at tensyon sa pagitan ng mga bansa. Sa 2026, maraming interpretasyon ang nagsasabing muling iinit ang mga sigalot sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Hindi lamang sa larangan ng militar, kundi pati sa cyber warfare, artipisyal na intelihensya at ekonomikong labanang tahimik pero malalim. Isipin mo, mga bansang gumagamit ng teknolohiya para magmanman, mga ekonomiyang bumabagsak dahil sa di nakikitang giyera sa datos. Ito kaya ang tinutukoy ni Nostradamus? Kung tutuusin, hindi na bago sa kasaysayan ang digmaan, ngunit ang digmaan sa 2026 ay maaring hindi na sa barel at bomba, kundi sa impormasyon, enerhiya at kontrol sa teknolohiya. Ang aral dito, huwag tayong mabuhay sa takot, kundi sa paghahanda. Ang tunay na panalo ay yaong marunong magbantay, umunawa at magdasal sa gitna ng kaguluhan. Pangalawa, 3 apoy mula sa silangan ang babala ng panibagong pagsiklab. Isang misteryosong linya mula sa kanyang mga tula na ang nagsasabing 3 apoy ang magmumula sa silangan at ang kanluran ay mauubusan ng liwanag. Ang 3 apoy ay maaaring
Tatlong malalaking pangyayari marahil mga sakuna, krisis politikal o pagsabog ng digmaan sa Asya. Maaring mga bansa sa silangan tulad ng nasa Pacific region ang dadaan sa pagsubok, habang ang kanluran o mga bansang Europa at Amerika ay posibleng makaranas ng pagkawala ng liwanag. Ang liwanag dito ay maaring kapangyarihan, impluwensya o tiwala ng mundo. Sa 2026, maaari nating maramdaman ang unti-unting pagbabago ng timbangan ng mundo, ang dating makapangyarihang humihina at ang dating tahimik biglang umaangat. Maaring ito ang simula ng bagong balanse ng kapangyarihan sa planeta. Ngunit tandaan, kapag may apoy, may liwanag din. Baka sa gitna ng kaguluhan, may bagong pag-asa rin na lilitaw mula sa silangan, isang bagong leader o isang ideolohiyang magdadala ng pagkakaisa. Pangatlo, ang pagpanaw ng kapangyarihan ni Venus, paglamig ng puso ng mundo. Sa isa pang saknong isinulat niya, si Venus ay mawawalan ng lakas at ang mga tao'y lalayo sa isa't isa. Si Venus, ang planeta ng pag-ibig, ay kumakatawan sa kagandahan, pakikipag-ugnayan at kabaitan. Kapag ito'y nawalan ng kapangyarihan, nangangahulugan ito ng paglamig ng damdamin at paglayo ng mga tao. Hindi ba totoo ito sa ating panahon? Mas madalas nating kausap ang cellphone kesa sa ating pamilya. Mas marami tayong likes kaysa tunay na yakap. Ang pag-ibig ay tila nagiging transaksyon. Ang ugnayan ay napapalitan ng algorithm. Sa 2026, maaaring maramdaman natin ang rurok ng panahong ito. Maraming tao ang maghahanap ng tunay na koneksyon. Ngunit, kakaunti ang handang magbigay nito. Kaya't kung isa ka sa mga nakikinig ngayon, ito marahil ang paalala. Sa panahon ng malamig na mundo, maging ikaw ang init. Magpakita ng kabutihan, magbigay ng malasakit, dahil baka ang simpleng kabaitan mo ang magpanumbalik sa lakas ni Venus. Ikaapat, ang pagbabalik ng lumang salot, ang laban sa kalusugan at kalikasan. Ang lumang sakit ay muling babalik at dadalhin nito ang takot ng mga lungsod. Marami ang naniniwalang ito ay tumutukoy sa pagbabalik ng mga sakit o epidemya, mga karamdaman na akala natin ay nawala na. Ngunit bumabalik sa bagong anyo. Sa panahon ngayon, hindi malayong mangyari ito. Ang pagbabago ng klima, polusyon at mga bagong uri ng virus ay nagbubukas ng pinto sa panibagong banta sa kalusugan ng tao. Ngunit maari rin itong simbolo ng moral o espiritual na karamdaman, ang pagkalimot sa kabutihan, ang pagkahilig sa kasinungalingan o ang pagkasira ng dangal. Kapag ang lipunan ay nagiging manhid sa tama at mali, iyon ang pinakamapanganib na sakit sapagkat ito'y hindi nakikita, ngunit unti-unting pumapatay ng budhi. Kung naaantig ka sa mga naririnig mo, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-comment mo sa ibaba alin sa mga prediksyon ni Nostradamus ang sa tingin mo ay posibleng mangyari sa 2026. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin mo na ang subscribe para sa mas marami pang kaalaman, hula at pampaswerteng gabay sa buhay. At ang panglima ay ang pagbagsak ng lumang sistema at pag-usbong ng bago. Sa kanyang mga tula, sinabi ni Nostradamus, ang mga hari ay malalaglag at isang bagong orden ang mamamayani. Ibig sabihin nito, ang mga dating makapangyarihang institusyon ay maaring magwakas marahil ito'y mga pamahalaan, relihiyosong samahan o sistemang matagal nang pinamumunuan ng iilan.
Sa 2026, maaring magsimula ang panahon ng pagkagising ng masa, mga taong dati tahimik, ngayon ay matapang ng magsalita, mga kabataan na hindi na bulag sa katiwalian, at mga leader na dapat magsilbi, hindi mang-abuso. Maaring ito rin ay simbolo ng pagbabago sa ekonomiya at teknolohiya kung saan ang mga tradisyonal na industriya ay mapapalitan ng mga makabagong sistema. Ang dating daan ay maglalaho upang magbigay daan sa bago. Ngunit gaya ng sinabi ni Nostradamus, bago sumikat ang liwanag, may kasunod na dilim. Bago ang bagong sistema, darating muna ang kaguluhan, kaya't maging matatag dahil sa gitna ng pagbagsak ay ang pagsilang ng panibagong pag-asa. Ika-6, malalaking sakuna sa silangan. May babala rin si Nostradamus, ang hardin ng mundo ay lulubog sa tubig at ang hangin ay magiging apoy. Ito ay madalas iugnay sa mga natural na sakuna, mga pagbaha, lindol, bagyo at pagputok ng bulkan. Ang hardin ng mundo ay maaring tumukoy sa mga bansang sagana sa kalikasan, ngunit ngayon ay nalalagay sa panganib. Sa 2026, patuloy ang pag-init ng daigdig at mas lalakas ang mga bagyo. Baka ito na ang panawagan na matagal na nating binaliwala. Ang kalikasan ay naniningil. Ngunit tandaan, bawat sakuna ay paalala ng balanse. Kung sisirain natin ang lupa, babawi ito. Kaya habang maaga pa, alagaan natin ang kalikasan dahil ito rin ang magliligtas sa atin kapag dumating ang hula ni Nostradamus. Ika-7, teknolohikal na pag-alsa, ang bagong uri ng kapangyarihan. Isang pinunong hindi anak ng hari ang mamumuno sa isip ng sangkatauhan. Sa panahong ito, maaring tinutukoy ni Nostradamus ay ang artificial na intelihensya o AI. Isang nilikhang walang dugo, ngunit kayang magdesisyon, magplano at magpalaganap ng ideya. Sa 2026, maaari nating maramdaman ang mas malalim na pag-asa at takot sa teknolohiya. Ang mga trabaho ay magbabago. Ang mga desisyon ay maaring ipagawa sa mga makina. Ngunit tandaan, ang tunay na kapangyarihan ng tao ay nasa konsensya, hindi sa bilis ng pag-compute. Kaya't habang dumarami ang matatalinong makina, mas lalo nating kailangang maging matalino sa puso. Ika-8 hula ay ang pagbabalik ng misteryo at bagong yugto ng sangkatauhan. At sa wakas, sinabi ni Nostradamus, mula sa kalaliman ay aahon ang liwanag at ang mga bagong tao ay makakakita ng landas sa pagitan ng langit at lupa. Marahil ito ay simbolo ng espiritual na paggising, ang panahon kung saan muling marirealize ng sangkatauhan ang halaga ng pananampalataya ng kabutihan at ng pagkakaisa sa gitna ng lahat ng pagbabago. Maaring sa 2026, mas maraming taong magbabalik sa pagdarasal, mas maraming kabataan ang hahanap ng kahulugan at mas maraming kaluluwang magigising sa katotohanang ang teknolohiya ay hindi kapalit ng pananampalataya. Ito marahil ang pinakamagandang hula ni Nostradamus, ang pag-asa na kahit ilang bagyo ng panahon, ang liwanag ng sangkatauhan ay muling sisikat. Kung nagustuhan mo ang ating talakayan, huwag kalimutang i-like ang ating video, mag-comment ng iyong opinyon o karanasan at i-share ito para mas marami pang tao ang maliwanagan sa mga hiwaga ng hinaharap. At kung gusto mo pa ng mga usaping gaya nito, mga hula, pampaswerte at gabay para sa 2026, mag-subscribe ka sa ating channel dahil dito hindi lang tayo basta naniniwala, tayo ay nagmumuni-muni at naghahanda. Ako po si Vivian at ito ang 8 nakakagimbal na hula at prediksyon ni Nostradamus ngayong 2026. Tandaan, ang hinaharap ay hindi para katakutan. Ito'y para paghandaan. Hanggang sa muli, pagpalain ka ng kapalaran at liwanag ng panahon.